Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin niyo po akong Tani at 24 anyos na rin po ngayon. Itong kwentong ibabahagi ko ay kwento ng nanay ko na tawagin naman po natin sa pangalang Leonie. Matagal na panahon na nang mangyari ito. At ayon nga sa mama ko, ay mga 10 taong gulang pa lang daw siya noon. Habang yung kapatid naman niyang tawagin nating Tita Sean ay mga 7 taong gulang daw noon. Nung una daw, ayon kay mama, ay wala daw siyang alam tungkol sa trabaho ng kanyang mga magulang. Basta't parati lamang daw silang naroon sa bahay nila, partikular na sa kanilang kwarto at para bang nagdadasal daw sa loob dahil sa mga mumunting ingay na kanilang naririnig na magkapatid. Marin ngang pinagbabawalan ni Lola Anda itong si Mama at Tita na wag nang gagalawin yung mga gamit na nasa loob ng kwarto. At kapag nangyaring ginalaw nga nila yung mga yon, ay paniguradong malilintikan daw silang magkapatid. Kahit namura pa nga yung kanilang isipan noon na magkapatid, ay napapaisip na lang daw sila kung bakit tuwing Martes at Biyernes ay may mga nagpupuntang tao sa kanila. Paisa-isa raw kung minsan naman ay magkakasama o grupo nga ng mga tao. Parati daw galit yung mga yon, na para bang nagsusumbong sa mga magulang ni na mama sa hindi naman niya malamang dahilan. Kapag nagkukwento na raw yung mga hindi kilalang bisita sa kanila, ay pinapalabas muna sina mama at tita ng kanilang mga magulang. Hayaan silang maglaro sa may bakuran kasama nga yung nakatatanda pa nilang pinsan, na siya bang tila tagapag-alaga nga nilang dalawang magkapatid. Hanggang kalaunan, napag-alaman na rin daw nilang magkapatid na yung pinagkakakitaan pala ng kanilang mga magulang ay ang pangungulam o di kaya ay pangbabarang. Pero hindi naman daw ganun kasama yung mga ito dahil hindi raw nila tinatanggap kapag alam nilang yung gagawan nga nilang tao ay inosente naman at matino. Kumbaga yung tanging kinukulam lamang daw nila ay yung mga taong gumagawa ng masama o hindi kaya ay may mga atraso sa kapwa o yung mula rin sa kanilang mga customer na hindi nga nakamit yung hustisya na nababagay lang na gawin. Isang Martes nga ng tanghali noon, meron daw sasakyan na tumigil sa may tapat ng bahay nila mama habang naglalaro nga sila ni tita. Isang magandang babaeng araw na may kalakihan yung tiyan, yung bumaba doon sa sasakyan at meron daw itong kasama na marahil ay ina nga nito. Napakaamo daw ng mukha ng babae kaso nga lang ay tila ba nang hihina raw ito at talatang problemado. Sa tansya nga ni mama ay mga nasa mid-20s nga yung babaeng yon. Dali-dali namang lumabas ng bahay si Lola Anda noon pati na rin si Lolo Serbo nang marinig nga yung kanilang pagtawag mula sa labas ng bahay. Kaya naman magiliw nga nila itong sinalubong at binati na tila ba matagal na rin po nila itong kilala. Habang nag-uusap raw sila, pinakilala nga nila noon si mama at tita sa kanilang mga bisita. Kinamusta naman daw sila ng mga ito bago nga sila tumuloy sa pagpasok sa bahay. Habang nagkukwentuhan daw sila, ay bakas na bakas sa mukha ng ina ng babae yung galit at pagkadismaya. Hayop na lalaki yon. Matapos buntisin tong anak ko, iiwan na. Sad pa raw ng ali noon kay Lola, habang galit na galit at napapailing pa. Tumangutang lamang daw si Lola noon habang patuloy na nakikinig sa mga sentimiento ng ali. Kahit na hindi pa masyadong makaunawa ng mga bagay-bagay si mama, ay unti-unti naman niyang naintindihan yung tunay na mga nangyari. Huwag kang mag-alala, mamayang gabi, asahan mong magbabayad yung lalaking yon. Nagkakamali siya sa ginawa niya sa inyo. Saad rin daw ni Lolo noon sa ali, na nagpasalamat naman daw sa kanilang mag-asawa. Bago pa nga tuluyang umalis ng bahay yung mga ito, inabot daw ng babaeng yon yung isang sobre na medyo makapal. At tinanggap naman daw yun ni Lolo. At saka nagpasalamat nga rin daw sila. Kinagabihan nga nung araw din na yon ay maaga raw na natulog si tita at yung pinsan ni mama. Habang si mama naman daw ay tila hindi mapakali at paikot-ikot lamang sa higaan. Maya-maya pa ay bumangon daw si mama upang uminom ng tubig. Papalapit na sana siya sa may tapayan nila ng tubig
nang marinig nga yung kung anong ingay na nagmumula doon sa loob ng kwarto ng kanilang mga magulang. Dali-daling lumapit doon si Mama upang pakinggan ang kung anong naririnig niya mula doon. At mula nga sa malit na siwang sa pinto, ay takang-taka si Mama nang makita niyang hubot-hubad yung kanyang mga magulang. Habang nakadapa sa lapag at may kung anong binibigkas na mabilis na makataga, ngunit hindi naman daw niya maintindihan. Kahit na alam nilang magkapatid yung tungkol sa sikreto ng kanilang mga magulang, ito pa lang daw yung unang pagkakataon na nakita nga nila yung ganong ritual mula sa dalawa. Dahil nga doon ay hindi nga napigilan ni Mama na pumasok at hawakan pa raw sana ni Mama noon yung braso ni Lola upang tanungin kung ano nga ba yung kanilang ginagawa. Pero halos panawan daw siya ng ulirat nang biglang may kung sinong kumapit mula sa likuran at dali-dali daw nitong tinakpan yung bibig ni Mama habang binubuhat nga siya papalabas ng kwarto. Habang buhat daw siya ay doon nga napansin ni Mama na yung pinsan pala nila yon at dali-dali raw siyang pinasok sa loob ng kanilang kwarto. Matapos nga nilang makapasok ay doon nga sinabi nito kung gaano kaimportante kay Lolo at Lola yung ritual na yon. Alam raw pala nitong pinsan ni Mama na tawagin nga nating Tita Hilda yung mga nangyayari. Nung kumalma na nga si Mama dahil sa ginawang pangpalubag ng loob ni Tita Hilda, ay doon pa lang daw siya nakabalik sa pagtulog. Nung umaga ding yon, habang naglalaro si Mama at Tita sa may bakuran, ay may napansin nga si Mama na isang matandang lalaki na tila ba patingin-tingin sa bahay nila at padaan-daan din. Kaya naman sinubukan daw niya yung lapitan. Paglapit ni Mama sa matandang lalaking yon, ay agaran daw itong naglakad palayo na para bang umiiwas. Pero ganoon na lang yung pandidiri ni Mama nang maamoy yung nakasusulasok na samyo. Kaya naman hindi na nga niya napigilan yung sarili at napatakip raw siya ng kamay sa kanyang ilong. Bago nga ito bumalik sa pakikipaglaro kay Tita. Pinagabihan ng araw din na yon, habang nag-aasikaso nga ng pangpaligo ay hindi sinasadya ni Mama na marinig yung usapan ng kanyang mga magulang na tila ba may dinaramdam yung mga ito. Mahal, kailangan nating mag-ingat. Hindi pala isang ordinaryong tao yung ating dinali. Saad pa raw ni Lola noon kay Lolo, na noon ay nakikinig nga rin sa kanya. Oo nga, hindi ko akalaing aswang pala yung lahi ng lalaking tinapos natin. Mag-ingat ka, dahil baka maghiganti yung aswang na yon at hindi makakapayag yung mga yan na hindi makabawi. Saad naman daw ni Lolo noon. Agad na pumasok sa buong katawan ni Mama yung kung anumang kilabot matapos marinig yung mga usapan nilang yon. At hindi nga rin akalain ni Mama noon na parang totoo nga talaga na meron talagang mga nilalang na tinatawag nilang aswang dahil maging yung kanyang mga magulang ay naniniwala doon. Ganoon na rin yung pag-aalala nito dahil sa tanang buhay niya, yun pa lang daw yung unang pagkakataon na mag-alala ng ganon yung kanyang mga magulang. Kaya naman maging siya ay nagsimula na ring mag-alala. Habang nasa kasarapan ng tulog sila Mama at Tita noon, ay ganoon na lang yung gulat nilang dalawa nang biglang makarinig si Mama ang isang malakas na pagbagsak na kung anumang parang nanggaling sa itaas. Kaya naman napabangon nga sila ni Tita upang tignan kung ano nga ba o sino yung may gawa ng ingay na yon sa kanilang bubungan. Pero bago pa sila makalabas ng tuluyan ng kanilang kwarto, ay nakita raw nilang dalawa na humahangos palabas ng kanilang bahay yung kanilang ama. Habang may hawak-hawak na parang isang mahabang itak. Mahal, huwag kang lumabas. Hindi naman makakapasok sa bahay yung aswang dahil sa mga proteksyong nakakarga dito. Saad pang araw ni Lola. Hindi maaring hindi ko harapin yung aswang na ito. Dahil kung hindi, parati na tayong gagambalain ng tampalasang nilalang na yan. Matapang naman daw na saad ni Lolo. Dali-dali siyang lumabas ng bahay habang sigaw ng sigaw sa kawalan. Nagtataka man kung sino nga ba yung sinisigawan ni Lolo. Ay dali-dali rin daw na dinungaw ni Mama yung bintana. At doon ay gano'n na lang yung kanilang gulat nang makita yung isang kulay itim na nilalang na may wangis ng isang paniki dahil sa naglalakihang mga pakpak nito.
Walang ano-ano ay sinugod daw nito si Lolo. Subalit mabilis lamang niya itong nailagan. Ilang ulit pa raw na umatake yung nilalang. Pero naiiwasan yun ni Lolo. Anak mo siguro yung nadali namin ano? Walang personalan kaibigan. Ang anak mo ay nakaatraso rin. At nang agrabyado na hindi rin namin mapapalampas. Sigaw pa raw ni Lolo noon. Huwag kang mag-alala. Meron din akong proteksyon. Kaya't kapag lalo kang lumapit sa akin, paniguradong lalo ka lang manghihina. Wika pa raw ni Lolo noon. Hanggang sa animoy lumapag nga raw yung nilalang na yon. At parang nagbalik sa kanyang normal na anyo. Pero siyempre hindi pa rin normal dahil mabalahibo pa rin yung katawan nito at napakaitim ng kanyang balat. Kitang-kita rin yung kanyang nagbabagang mata sa dilim. Naanimoy isang mabangis na hayop na handang umatake kay Lolo anumang sandali. Doon na nga rin nabanggit ni Lola na meron din umanong proteksyon si Lolo. Pero hindi naman daw yun yung tipong malakas talagang proteksyon. Dahil pangkukulam raw talaga yung kanilang forte. Doon daw sila magaling. At hindi naman daw sila antingero kaya't hindi nga nila kayang gumawa ng malakas na anting-anting o kung anuman. Naging kampante rin daw sila lalo at hindi nga nila inaasahan na matutuntun sila ng kanilang mga kalaban. At hindi rin daw nila inaasahan na aswang pala yung pamilya ng lalaking kanilang dinali. Nagpang-abot nga po si Lolo at yung nilalang noon. Nakikita po naming nagdudumugan yung mga ito. Mukhang nagawa namang tagain ni Lolo yung nilalang at napahiyaw pa nga po ito ng ubod ng lakas na talagang umalingaw-ngaw sa paligid. Lalo na't napakatahimik po ng gabi. Pero mukhang hindi rin malubha yung pagkakataga sa kanya ni Lolo. Lalo at nagagawa pa rin po nitong dumugin yung lolo ko. Doon ang araw na paiyak noon si Mama at si Lola. Hanggang sa makita po nilang nagawang sakali ng aswang na yon si Lolo. Sabi pang araw ni Lola, mukhang mataas na uri daw yun ng aswang na hindi basta-bastang tatablan kung mahina lamang yung pangproteksyon mo. Ganon na lang yung pagkataranta ni Lola noon nang makita niyang parang papatay na raw ng nilalang si Lolo. Ganon din si Mama. Iyak raw sila ng iyak noon. Hanggang sa nakita nga nilang parang nanghihina na raw si Lolo at doon na nga raw naglakas ng loob si Lola na sinundan naman daw ni Mama. Pero paglabas nga nila ay huli na raw yung lahat. Dahil nang abutan daw nila si Lolo at yung nilalang ay hindi na raw gumagalaw si Lolo. At katunayan ay hindi na rin daw yun ginagalaw ng nilalang na yun. Paika-ika raw noon na lumalayo yung aswang habang umaangil pa rin. At ang sabi pa raw nito, ganti ko lang yan sa ginawa ninyo. Hindi naman nyo kailangang patayin yung anak ko eh. Pero ginawa nyo pa rin. Alam nyo ba, kinukumbinsi ko siyang panagutan yung bata. At malapit ko na sana siyang makumbinsi kung hindi lang kayo pakialamera. Pinatay nyo yung anak ko. Kaya't buhay rin yung kapalit. Wika pa raw ng aswang noon. Gumanti ka kung gusto mo. Pero asahan mong babalikan ko rin kayo dito. At baka kasama ko na yung iba sa mga angkan ko. Sambit pa raw nito bilang banta. Kahit anong subok raw nilang gisingin si Lolo, talagang hindi na raw ito gumagalaw. At tuluyan na nga itong nawala ng buhay. Walang nagawa si Lola at Mama noon kundi umiyak na lang ng umiyak. Pero ayon nga kay Mama nitong naikwento na nga niya ito sa amin. Kung iisipin daw, talagang may mali ring ginawa sila Lolo at Lola. Siyempre mga magulang niya yun kaya't kakampihan niya. Pero hindi rin daw siya magbubulag-bulagan na itatanggi niya na walang kasalanan yung kanyang mga magulang dahil talagang meron din. Para kay Mama, hindi nga dapat nila pinatay yung lalaking yon. Sana ay binigyan lang nila ng leksyon, ang kaso nga lang ay binawian nila ng buhay. At nung siningil nga sila ng nanay ng lalaki, ay buhay rin ni Lolo yung naging kapalit. Ito po yung malungkot na kwento ni Mama. Magmula po nang mangyari yon, tumigil na rin po si Lola sa kanilang mga maling ginagawa. At sinubukan na lang din po nilang magtulungan upang mabuhay. Nagtitinda raw sila ng gulay noon. At kahit meron daw pumupunta para sa serbisyo ni Lola, ay talagang tinatanggihan na nga niya at sinasabing tumigil na siya sa mga ganong gawain. Magmula naman daw noon ay unti-unti naman daw silang nakaahon. Ito po yung kwento nila.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig dito at paalam. Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang sanang ikuwento sa inyo ang naging karanasan kong ito. Ako nga pala si Violeta, Tubong, Cebu. Nangyari itong naging karanasan ko noon sa isang aswang. Noong ipinagbubuntis ko yung aking panganay na anak. Noong mga panahong yon, nasa 8 buwan na yung aking dinadala. Dahil wala pa kaming bahay noon. Dahil nga inuuna pa po naming paglaanan ng gastusin ng aking panganganak, ay doon na muna kami sa tiyahin ko na matandang dalaga, tumuloy. Okay lang naman kay tita, natawagin po pala nating Tita Bebang. Dahil kada linggo ay nagbibigay naman sa kanya yung asawa ko na tawagin po pala nating Roger. Mga pandagdag gastusin lamang po. Naging maayos naman yung aming pakikituloy kay tita. Ngunit ng patagal ay parang nag-iiba yung kanyang ugali. Dahil nalaman ko na sinusugal nito yung perang binibigay sa kanya ni Roger. Hindi naman ako noon naglihim sa aking asawa at nabanggit ko nga po yun sa kanya. Isang gabi, umuwi ng lasing itong si Roger dahil karawan ng kanilang amo. Pagkapasok nito sa bahay, ay agad nga siyang sinalubong ni Tita Bebang. Dahil alam ng aking tiyahin na araw yun ang sweldo ni Roger, agad niyang kinompronta ito patungkol sa pera. Dahil doon, tumaas naman yung boses ng asawa ko at sinabihan niya yung tiyahin ko na mukhang pera. Siyempre, lasing nga po ito. Dagdag pa niya ay kung ginagamit lang nito sa tama yung pera na kanyang ibinibigay, ay hindi kakapusin yung budget sa loob ng bahay. Noon ngang gabing yon parang tumaas yung presyo ng dugo ni tita at tila uminit po yung kanyang ulo. Walang preno noon yung kanyang dila at kung ano-ano na yung mga sinabi nito kay Roger. Pinapalayas rin po nito kami dahil nga sa pangyayaring yon. Kahit lasing yung asawa ko at gabi na yon, agad naming hinakot yung aming mga gamit palabas ng bahay. Hindi na kami nakapagpaalam dito at umalis na nga po kami roon. Hindi man namin alam kung saan kami pupunta, ay nagpatuloy lamang kami sa aming paglalakad. Ayon kay Roger, kapag may dadaang tricycle, sasakay na lang daw kami at tutungo sa bahay ng isa niyang katrabaho para doon na muna pansamantalang makitira. Wala naman akong nagawa noon kung hindi yung sumama. Wala akong naging pakialam noon. Kahit na mabigat na yung tiyan ko. Ang tanging nasa isipan ko kasi noon ay ang makaalis na rin kami sa bahay ni tita dahil hindi na nga maganda yung aming samahan. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad noon noong makarinig ako ng mahinang paghuni ng parang ibon. Dahil doon, napakapit ako sa aking asawa. Sinabi ko sa kanya na baka sinusundan kami ng aswang. Kaya nagpalinga-linga nga si Roger sa paligid. Habang patuloy kami sa paglalakad, ay naririnig pa rin namin yung paghuni na parang unti-unti nang nagiging huni ng wakwak. Pinanindigan ako ng aking mga balahibo noon. Kaya saglit nga akong tumigil. Napasapo ako sa aking tiyan. Lalo pa at naramdaman kong unti-unting nagiging matigas yung tiyan ko. Wala akong ibang naisip noon kung hindi baka manganak na nga ako.
Halos hindi ko na nga magawa pang makakbang dulot ng matinding kirot. Narinig kong tinatanong ako ng aking asawa kung kamusta ba yung lagay ko. Ngunit hindi ko na nga nagawang makasagot pa nang mapatitig ako sa unahan namin. May nagdalawang nagbabagang bagay kasi na bilugan. Habang nakikita ko po yon, patuloy naming naririnig ang paghuni ng wakwak. Dahil doon, napasigaw na nga yung aking asawa. Kung sino ka man, huwag kang haharang sa dinadaanan namin. Hindi mo kilala kung sino yung kinakalaban mo. Yun po yung eksaktong winika ni Roger noon. Hindi naman natinag yung nilalang na napagtanto ko na baka isa na palang aswang. Nanatili siya sa kanyang kinaroroonan, kaya saglit din kaming natigilan ng aking asawa. Dumampot si Roger noon ng bato at binato yung bahagi kung saan naroroon yung nasabing nilalang. Inakala ko nga na aalis na yon dahil baka matamaan ito. Pero hindi man lang yon gumalaw at patuloy kong nakikita ang kanyang mga mata na talagang nagbigay sa akin ng kilabot. Walang ano-ano, mas lalo akong nakakaramdam ng kirot at parang may kung anong hinuhugot sa aking tiyan. Dahil doon ay napasigaw ako. Kaya nataranta na nga rin yung asawa ko. Kahit na nasa gitna kami ng daan, inalalayan po nito ako para makaupo sa lupa. Saktong pagkayuko po nito, ay may napansin siyang likido at nang salatin niya, ay nalaman naming dugo na po pala yon. Palakas na rin po noon ng palakas yung kabang aking nararamdaman. Napaiyak na po ako noon dahil sa aming sitwasyon. Marahil dahil sa espiritu ng alak noon kay Roger, ay naging malakas po yung kanyang loob. Mura po ito ng mura, habang mabilis na lumalapit sa bahagi kung saan naroroon ang nagbabagang mga mata. Ngunit nang tuluyan ng makalapit si Roger doon, ay napasigaw po ito. May narinig akong pagaspas ng pakpak na bigla pong lumipad at lumayo sa kinaroroonan namin. Muling bumalik yung aking asawa sa bahagi kung saan nga ako nakalumpasay. At inalalayan nga po ako nito. Sinabi niya sa akin na wala na raw yung aswang dahil naitaboy na niya. Ngunit sa halip na makampante, ay muli akong nakaramdam ng pangamba para sa anak naming dinadala ko sa aking tiyan. Dinudugo kasi ako noon at hindi pa rin nawawala yung kirot sa aking puson. Kung ano man yung nangyayari sa nilalang, mukhang masyado po yung maingat na nung nilapitan po siya ng asawa ko, ay agad po yung lumipad. Nang mga panahong yon, parang nawala yung kalasingan ng aking asawa. Inalalayan po nito ako. Kahit pa na siya rin yung nagdadala ng bag naming puno ng mga gamit. Medyo may kalakihan rin po kasi yung katawan ng asawa ko. Nabatak rin po yung kanyang pangangatawan. Nung makadaan na kami sa bahaging may mga kabahayan, hindi na po siya nagdalawang isip pa at sumigaw na rin po siya ng tulong. Kahit alam namin na baka tulog na ang ibang tao, ay sigaw pa rin kami ng sigaw ng tulong dahil desperado na nga po kami. Sa kabutihang palad, lumabas po sa kanilang bahay yung isang kababaryo ni Tita Bebang. Tawagin po natin siyang Mang Julio. Minsan na rin po siyang nakainuman ng aking asawa, kaya sinalubong po niya kami. At tinanong kung ano nga bang problema. Sinabi naman kaagad ni Roger yung aming naging karanasan. At maging yung nangyari sa akin. Dahil doon, mabilis namang kinuha ni Mang Julio yung kanyang tricycle. At pinasakay po nito kami. At sinabi sa amin
Napupunta muna kami sa isang albularyo bago tumungo ng ospital. Walang tigil naman yung pagpapasalamat namin sa kanya noon. Habang pinapaharurot po nito yung kanyang tricycle patungo sa bahay ng kilalang albularyo sa Karatig Baryo. Pagdating namin doon, ay nataong gising pa naman yung matandang albularyo. Kaya inilahad kaagad namin sa kanya yung problema. Napailing na lang ako noon nang magsabi yung albularyo na dinugo ako dahil sinusubukang kunin ng aswang yung sanggol. Dagdag pa niya dahil malapit na raw akong manganak. Mas napadali ang kung anumang binabalak ng aswang. Mabuti na nga lang daw at may kasama ako ng mga panahong yon. At nagawa ngang itaboy ng asawa ko yung nilalang na yon na mukhang masyado raw maingat. Kaya hindi agresibo. Noong mga panahong yon, binigyan niya ako ng parang gamot na para raw kumapit yung bata sa loob ng aking matres. Inumin ko lamang daw yon. Maselan daw yung buwan na yon, lalo pa't malapit na raw akong manganak. Pagkatapos niya akong bigyan ng gamot, hindi na kami tumungo pa sa ospital dahil kahit papano ay nawala naman po yung kirot na aking nararamdaman. Dahil wala kaming matutulugan ng gabing yon, nagpresenta na lang si Mang Julio na sa bahay na raw muna nila kami magpalipas ng gabi. Dagdag pa niya ay delikado para sa akin dahil baka balikan daw ako ng aswang. Dahil mas madali daw sa nasabing nilalang ang makuha yung kung anumang ninanais niya kapag nasa labas kami. Matapos yung maikling usapan para sa aking kalagayan, nagpasya na nga kaming umalis at bumiyahe na pauwi sa bahay ni Mang Julio. Habang bumabiyahe kami pabalik, bigla-bigla niyang binibilisan yung pagpapatakbo ng tricycle. Tinanong naman siya ng aking asawa kung bakit. Ngunit nang marinig ko ang kanyang sagot, ay doon na nga ako na estatwa. Biglaan kasing may dumaang malaking ibon sa aming ibabaw na parang meron po itong gustong dagitin. Napamura na lamang si Mang Julio at Roger dahil napansin nila na hindi basta-basta yung pagiging malaki ng nasabing ibon. Lalo pang nabahala silang dalawa dahil wala man lang kahit ni isang puno ang nasa aming dinadaanan. Nagkataon kasi na puro lamang palayan sa gilid. Lumipas nga yung ilang sandali at muli kaming nakarinig ng pagaspas ng pakpak. Pansin ko ring palakas ng palakas yung hangin ng mga sandaling yon. Kaya naisip kong baka papalapit na sa amin yung nasabing nilalang. Dulot ng aking pangamba ay napapasigaw nga po ako noon. Mura naman ang mura si Mang Julio habang mabilis pa rin yung pagpapatakbo ng kanyang tricycle. Nang makarating na kami sa kanilang lugar kung saan mayroon na ngang mga kabahayan, doon na sumigaw si Mang Julio. Dahil patuloy pa rin kaming hinahabol ng nilalang na ayon pa kay Roger ay isang dambuhalang ibon. Nang hingi na nga sila ng tulong, lumabas na po noon yung mga taong nakarinig sa kanilang mga kabahayan. At marahil ay nawari po nila agad kung ano nga ba yung aming sinisigaw. Dahil po doon, bigla pong tumigil yung humahabol sa amin. Dumapo po yung aswang na iyon sa puno ng sampalok na nasa gilid ng kalsada. Dahil po doon, pinaligiran yun ng mga tao. Ang iba po sa kanila ay meron pang dalang baril na tinututok po nila doon sa itaas ng puno. May kataasan nga lang po talaga yung puno at may kalakihan. May isa pa nga po noon na nagpaputok. Ngunit hindi namin alam kung natamaan nga ba yung nilalang na iyon. Hinamon nila yung nilalang na magpakita at harapin sila.
Ngunit kahit anong gawin nila ay hindi bumababa yung aswang na iyon. Hindi sumuko noon yung mga tao. Nag-antabay sila sa paligid at napagkasunduan nilang huwag patakasin yung nilalang na nakasampa sa ibabaw ng puno. Inaabangan po nila yon na kapag lumipad, siguradong papuputukan po nila. Hindi nga po sila umalis doon sa ilalim ng puno. At talagang nag-abang po sila. Wala nga lang naglalakas loob na akyatin yon, lalo at may kalakihan po talaga yung puno ng sampalok na mahirap rin talagang akyatin. Dahil malapit naman po doon yung bahay ni Mang Julio, nagagawa kong sumilip sa may bintana. Sina Roger naman ay nakaantabay lamang sa labas ng bahay. Sa pangambang baka biglaang dumapo sa bubong yung aswang. At talagang punteriyahin pa rin ako. Dumaan nga yung mga oras at wala man lang bakas na meron ng nilalang sa ibabaw ng sampalok. Hindi man lang kasi gumagalaw yung mga sanga roon. Masyado rin pong malago yung mga sanga. Na kahit anong ilaw po yung kanilang gawin ay wala naman po silang nakikita. May mga nagsasabi noon na baka nagpalit na raw ng anyo at naging maliit na hayop, gaya ng pusa o kung ano man. Meron din namang nagsabi na baka mabilis na raw na nakalipad. Kaya nga yung ilan sa mga tao noon ay umuwi na rin sa kanilang mga bahay. Ngunit meron ding mga natira na naghintay hanggang pumatak na nga yung alas 6 ng umaga. Talagang inabot na po ng umaga. Hindi po kami natulog noon. Hindi na rin ako nakatulog. At kahit naantok na ako ay parang pinapanatiling dilat ang aking mga mata dahil sa takot na siyang nararamdaman ko ng gabing yon. Kinabukasan ay nagkagulo yung mga tao na nasa labas at nakapaligid sa puno ng sampalok. May isang matandang babae raw kasi na naroroon sa itaas at parang walang malay. Doon na nga po sila nakakuha ng hagdan upang akyatin yung may kalakihang puno at pinagtulungan po nilang ibaba yon. Sa halip na pauwiin yon, tinanong nila yon ng tinanong. At laking gulat po namin na meron po siyang tama sa may bandang tagiliran. Yun po siguro yung dahilan. Kaya hindi po ito makaalis-alis. Hanggang sa nawala na nga rin po ito ng malay doon sa itaas ng puno. Pinapaamin na po siya ng mga tao noon na isa nga siyang aswang. Pero hindi po sumasagot yung nasabing matanda at animoy wala pa rin po yun sa kanyang sarili. Dahil hindi talaga yon tumutugon. Ipinatawag nga nila yung albularyo na siyang tumulong din sa amin. Pagkakita pa lamang noon sa albularyo ay parang nanginig na po yung kanyang laman dahil sa takot. Napailing na lang din yung matandang albularyo at sinabihan yung matandang yon na itigil na niya ang kung anumang kanyang ginagawa. Dagdag pa nga ng albularyo, nagsagawa rin daw siya ng orasyon ng gabing yon. Kaya raw siguro medyo nanghina rin yung aswang na iyon. Lalo pa at alam niya na baka balikan nga ako ng aswang. Ayon pa rito, matanda na raw siya at baka kung ano pa yung gawin sa kanya ng mga tao. Wala na kasi siyang kalaban-laban sa mga tao. Kung sakaling mahuli siya at sakta ng mga iyon. Kalaunan, nakumbinsi po ng albularyo yung mga tao na pauwiin na lang yung matanda. Ang sabi pa nga ng albularyo, iginagarantiya daw niyang hindi na uulit pa yung matandang yon. Dahil sa oras na umulit pa raw yon, titiyakin daw niyang hindi na siya mabubuhay pa. Hindi ko po alam kung anong ginawa ng albularyo noon sa matanda eh. Matagal po niyang hinahawakan yung ulo nito at meron po siyang mga inuusal na hindi namin maintindihan. Baka meron po siyang kung anong orasyong ginawa sa matanda na malalaman niya kapag nangaswang po ulit ito. Pumayag naman po yung mga tao noon, kaya umuwi na nga rin po yung matanda. Kahit na uugod-ugod na po yun, ay ginawa niya po yung lahat ng kanyang makakaya para makalayo sa lugar. Mabuti na lang at mukhang hindi naman gaanong kritikal yung sugat na kanyang tinamo. Lalo pat hindi nga rin siya ordinaryo. Makaraan po yung ilang araw. Napabalita na lang po na may isang matandang natagpuang patay sa kapatagan. Noong usisain po nila,
Nalaman namin na yun po yung matandang aswang na humabol sa amin. May sugat po siya sa kanyang leeg at marahil ay yun po yung kanyang ikinamatay. Pag-alaman po namin na meron daw pala itong inatake at meron daw albularyo na tumapos dito. Doon na nga po namin napagtanto kung ano nga bang nangyari. Mukhang hindi pa rin po nadala yung aswang na yon. Kaya hindi na nga po siya hinayaan pang mabuhay ng albularyo. Pagkatapos ko pong manganak noon, tuluyan na rin po kaming umalis sa lugar. Pero laking pasalamat na lang po namin noon sa lahat ng mga taong tumulong sa amin. Yung mga nangyari naman po, medyo kumalat po yon. Pero syempre marami namang hindi pa rin naniniwala kaya siguro ay kusa na lang din pong namatay yung mga kwento-kwento tungkol doon. Gayunpaman, saksi po ako sa mga nangyari. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Leo, Tubong Aklan. Pero kasalukuyang naninirahan dito sa San Mateo, Rizal. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay karanasan ko po mismo noong binata pa lamang ako. At naninirahan pa sa liblib na baryo sa parte ng Aklan. Nangyari ito noong dekada 80. Tandang-tanda ko pa nga po noon na mga 17 taong gulang pa lang ako noon. Kasalukuyang nagbubunot kami ng mga damo kasama yung aking ama sa may bakuran ng bahay. Nang makarinig kami ng aking ama ng sigaw ng isang matanda. "Tay, parang may tumatawag po sa inyo ah." Wika ko pa nga sa tatay ko noon. Nabala sa pagtatabas ng mga damo. "Meron ba?" Balik na tanong naman po nito at sandaling itinigil yung kanyang ginagawa. Sinabi ko sa kanya na parang si Mang Irming ang taong tumatawag. "Itigil mo nga muna yung ginagawa mo at magpahinga ka na muna. Pupuntahan ko lang si paring Irming." Saad naman noon ng aking ama. "Ano kayang kailangan niya?" Sambit pa nga nito at naglakad na rin papunta sa harapan ng bahay. Itinigil ko naman yung ginagawa ko na pagbubunot ng mga damo at sumunod na rin ako sa aking ama. "Paring Irming, ano't sumisigaw ka riyan? Ano bang kailangan mo?" Tanong pa nga ng aking ama noon nang makita nito ang kanyang kumpare. Nakita kong hingal na hingal si Mang Irming, kung kaya't agad na nagmadali na akong kumuha ng inuming tubig at ibinigay dito. Matapos abutin ng matanda yung tubig, ay agaran itong nilagok yon at napahinga muna ito ng malalim bago humingi ng tulong. "Pare, yung anak ko, pakiusap, tulungan mo ako." Nagkukumahog na humingi pa ng tulong sa aking ama, itong si Mang Irming. "Teka lang pare, kumalma ka muna at nang sa ganun ay magkaintindihan tayo." Wika naman ng aking ama na siyang ginawa naman ni Mang Irming. Uminahon yung kumpare ng tatay ko bago dahan-dahang nagsalita na nawawala o mano ang kanyang bunsong anak. May nakapagsabi raw na pumunta ito sa Karatig Sitio at may kasama raw yung lalaki. "Pakiusap pare, alam kong ikaw lang yung makakatulong sa akin. Tulungan mo naman ako." Kabado pa niyang sabi na mahalata mo talaga sa kanyang mukha yung takot. Binalingan ako ng aking ama at inutusang iligpit na muna ang mga kagamitan at tulungan na muna ang kanyang kumpare sa paghahanap sa anak nito. At matapos kung gawin yung kanyang iniutos, sabay na kaming naglakad pabalik sa bahay ni Mang Irming. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaaswangan, isang manggagamot yung aking ama at siya yung tanging takbuhan ng mga kababaryo namin sa tuwing may nagkakasakit at pinaglalaroan ng kung anumang nilalang sa paligid. Habang naglalakad kami, ay pilit na pinapakalma ni tatay ang kanyang kumpare. Sinabihan niya itong huwag mag-alala at huminahon na muna. Dahil walang magagawa kung matataranta pa nga ito. Sa pagdaan ng ilang minuto, ay narating na rin namin yung bahay ni Mang Irming at inikot muna ng aking ama ang kabuuan ng bahay para makita
kung meron bang kakaiba. Matapos nga niyang ikutin yung kabuuan ng bahay, nalaman niyang merong presensya ng aswang sa paligid. Agad na sinabi nito sa kanyang kumpare ang tungkol sa kanyang nalaman. Naalarma naman si Mang Irming at labis yung pag-aalangan na kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang anak. Maghinay-hinay ka. 17 na yung anak mo. Marahil ay alam na rin ito ang kanyang ginagawa. Ipagdasal na lamang nating mahanap siya kaagad at walang nangyaring masama sa kanya. Wika pa nga ng tatay ko at agara na kaming inayang pumunta sa Karatig Baryo. Nakaramdam na ako ng hindi maganda sa nakikita kong kakaibang ikinikilos ng aking ama. Sa kadahilan ng isang pagkakataon ay hindi pa ako nakapunta sa kanyang sinabing sityo. Dahil mulat sa pool ay mahigpit na kabilin-bilinan sa akin ng aking ama na huwag pumunta sa Karatig sityo sapagkat hindi umano normal ang ilang mga naninirahan sa lugar na iyon. Isa pa, medyo mahirap rin po yung marating dahil kailangan mo talagang lakarin at wala ka namang masasakyan. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, pinayuhan ako ng aking ama na anuman yung mangyari ay huwag lumayo sa kanyang tabi. Huwag ko rin daw tanggalin yung aking suot na kwintas na San Benito dahil yun lamang yung makakapagligtas sa akin sa oras ng kapahamakan. Sinabihan rin ni tatay ang kanyang kumpare na huwag munang magsasalita pagdating namin doon sa sityo. Hayaan daw nito na siya na lamang muna yung makikipagdiskusyon. Tandaan mo lang lahat ng mga sinabi ko. Huwag ka munang gumawa ng aksyon. Hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat. Nagkakaintindihan pa tayo. Pahayag pa po noon ng aking ama. Huwag kang mag-alala pare. Hindi ko hayaang mapahamak yung anak mo. Dagdag pa nga nito sa kanyang kumpare. Mahigit 1 oras rin po yung nilakad namin papunta doon sa sityo kung saan merong nakapagsabing naroroon nga yung anak ni Mang Irming. Nang makarating na nga kami doon, sa bungad pa lamang ay sumalubong na sa amin ang kakaibang amoy at hindi ko alam kung saan o ano nga ba yung amoy na yon. Nung naglalakad na kami papasok, ay nakita kong napakaraming bangaw ang nagsisiliparan sa buong paligid. Nako naman, anong klaseng lugar ba itong pinasukan natin? Napakaraming bangaw. Mga tao ba yung nakatira dito? Inis na tanong pa nga po noon ni Mang Irming at panay yung kanyang pagpagpag ng laylayan ng kanyang damit. Dahil nga sa mga bangaw na dumadapo doon. Sinabihan naman siya ni tatay na huwag na lamang intindihin pa ang mga napapansin niyang bangaw. Bilisan na lamang umano namin ang aming paglalakad para mahanap na nga namin ang anak ni Mang Irming. Magandang araw ho, Manong. Bati pa nga ng aking ama sa matandang nakasalubong nito. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ko na nanlilisik yung mga mata ng matanda at para bang nanlilimahid sa langis yung kanyang balat. Napataki pa nga ako ng ilong nang malanghap ko ang mabahong amoy na sa tingin ko ay nagmumula doon sa matanda. Akmang magsasalita pa nga sana ulit yung aking ama. Nang walang ano-ano, ay nagmamadaling maglakad yung matandang lalaki at para bang merong kinakatakutan. Mukhang meron tayong bisita dito ah. Anong meron at nagawi ka dito, kaibigan? Sabay-sabay kaming napalingon ng aking ama nang marinig po namin yung pahayag na yon. At hindi ko napigilang mangilabot at magtaasan yung aking mga balahibo sa batok na hindi ko rin maintindihan. Noong makita ko nga yung matandang lalaki na nakamulagat yung mata at merong mahabang balbas na hinihimas-himas pa nga po nito habang nakangisi ng nakakaloko. May nakawala na naman bang alaga sa kulungan mo? Nakakalokong tanong naman ito. Diretsa ang sinabi ng aking ama na nawawala yung bunsong anak ng kanyang kumpare
at may nakapagturo na doon sa sitio na iyon na kung saan nga kami naroroon, pumunta yung anak ng kumpare nito at may kasama daw itong lalaki. Hindi pa man tapos magsalita yung aking ama ay biglang sumigaw na si Mang Irming na ibalik raw sa kanya yung kanyang anak. Hindi pa nga ito nakontento dahil dinuro-duro pa nga nito yung matanda at sinabihang aswang. Nakita kong nagbago yung ekspresyon sa mga mata ng matanda dahil sa kanyang narinig. At umangil po itong parang hayop. Umalis kayo rito. Lumabas na kayo bago pa man sumapit yung dilim at baka hindi ko mapigilan yung sarili ko at may magawa pa akong hindi maganda sa inyong tatlo. Wika pa nga ng matanda na talagang nagbabanta. Hindi kami nandito para makipag-away o kahit maghanap man ng kung anong gulo. Nandito kami para kunin yung anak ng kumpare ko. Nagmamatigas namang tugon ng aking ama. Pero kalmado. Hindi ko nakita ng takot sa mata ng aking ama noon. At ginantihan pa nga nito ng matalim na titig yung matanda na noon ay namumula na nga yung mata at nangangatog na yung bibig. Na para bang nagpipigil lamang yung matanda ng kanyang galit na nararamdaman ng mga sandaling yon. Hindi kayo naghahanap ng gulo. Pero anong ginagawa ng kasamahan mo? Isang malaking kalapastanganan yung ginagawa niyang pagduro sa akin. Hindi ba ninyo ako kilala? Pabulyaw pang ang saad ng matanda. Humingi naman ng dispensa yung aking ama. At sinabing nagpunta lamang kami roon para kunin yung anak ni Mang Irming. At pagkatapos nun ay agaran din kaming aalis. Pero Sir Dan, bago pa man po makapagsalita yung matanda, ay hindi na nga napigilan ng kumpare ni tatay na magtaas ng boses at paulit-ulit na sinabing aswang yung matanda. Ibigay na raw sa kanya yung kanyang anak para walang masamang mangyari o walang gulong magaganap. Dahil sa ginawa ni Mang Irming, ay nakita kong lalong nanggalaiti yung matanda. Naninindig yung mga balahibo ko sa batok dahil kinilabutan po talaga ako noon. Nang sa isang kurap lamang ng aking mga mata, ay bigla pong nawala yung matanda. Nalingat lang ako saglit at hindi ko na po ito mahagilap. At nung napatingin po ako sa gilid, ay bigla ko na lang pong nakitang merong tumatakbo sa may gilid sa mga damuhan. Natigilan po kami noon hanggang sa mga ilang sandali pa. Ikinagulat ko nang may biglang lumabas na aso na parang patpatin pero nakakapangilabot po yung itsura. Talagang nangangatog yung mga tuhod ko noon at parang gusto ko na ring tumakbo pabalik sa aking pinanggalingan. Lalo na nga nung magkakasunod ng nagsilapitan ang mga tao doon at animoy mga baliw na naglalakad. Napatras ako ng bahagya pero binulungan ako ng tatay ko na mag-relax lang at huwag magpadala sa takot na aking nararamdaman. Naloko na. Wika pa nga noon ng aking ama. At lalo naman akong nagulat at nagtaka nang makita kong halos mag-iyak na nga sa takot itong si Mang Irming. Habang hindi inaalis yung tingin sa nilalang na marahang naglalakad papalapit sa amin. Inuulit ko po. Parang payat na aso lang po yun pero may kalakihan. At talagang kitang-kita po yung mga pangil. Nasa isang tingin pa lang doon kahit ganun yung kanyang anyo, ay talagang kikilabutan ka dahil alam mo agad na hindi normal. Kaibigan, baka nakakalimutan mong meron tayong kasunduan. Wika pa ng aking ama at inilabas po nito yung kanyang buntot ng pagi. Banggitin nyo ni tatay at tumingin sa mga kasityo ng matanda na papalapit na rin sa amin. Ay kinagulat po talaga namin noon nang muli pong tumakbo yung hayop na yon. At mga ilang sandali lang ay lumabas pong muli yung matandang kanina lang ay kausap namin. Hindi ko na po alam noon yung nangyayari, lalo at hindi pa naman gabi. O na po sinabi ng tatay ko
na hindi raw mahalaga kahit gabi man o hindi. Lalo at mataas na uri daw ng aswang yung matandang yon. Pero kumalma lang daw kami at meron nga silang kasunduan. Sinabi ng matanda noon na maghintay lang daw kami, tsaka agaran po itong umalis. Ganon din po yung ibang mga papalapit sa amin. Umalis rin po yung mga ito sa isang hudyat lamang ng matandang yon. Naghintay po kami noon, matagal-tagal rin po, at mga ilang sandali pa ay dumating na nga rin po yung isang lalaki. Dala-dala yung anak ni Mang Irming, nakasalukuyang walang malay. Kahit na takot si Mang Irming noon, ay nagmamadali niyang kinuha yung kanyang anak. Tapos ay bigla rin pong dumating yung matanda, na noon ay meron na pong suot na damit pang itaas. Nakakatawa man pong isipin, pero totoo pong may kakayahan silang magpalit ng anyo. Nagpasalamat po noon yung tatay ko at binantaan niya nga po yung matanda at yung iba pang naroon na wag na sanang mauulit yung mga nangyaring yon. Ayon naman sa matanda ay hindi raw niya alam na meron sa kanyang mga kababaryo yung kumuha sa anak ng kumpare ng tatay ko. Kaya nga raw medyo naging agresibo siya nung una, lalo na't dinuro-duro pa raw siya ni Mang Irming. Isang napakatalim na titig yung ipinukol ng matanda noon sa aking ama bago tumango at tinalikuran na nga po kami. Bago kami umuwi ay nagpresenta nga yung isa sa mga kalalakihan. Naihatid kami sa may bungad ng kanilang lugar. Sa kadahilanang dumidilim na rin po noon yung paligid at bilang respeto ay pumayag naman yung aking ama. Naihatid kami ng lalaking yon hanggang sa bungad. Sa paglipas ng ilang sandali, nang makalabas na nga po kami doon ay sandali ko pang nilingon yung sityo na aming pinanggalingan. Bahagya pa nga po akong kinabahan nang makita kong may nakatingin ulit sa amin na isang malaking aso. Nang mga sandali po kasing yon ay medyo dumidilim na at nakikita ko po yung mga mata nitong nagliliwanag. Pero sinabihan ako ni tatay na wag nang pansinin yon. Nang makauwi na nga po kami ay sinabi pa ng tatay ko yung pangalan ng matandang aming nakausap. Pero hindi ko na rin po yun babanggitin pa dito. Ayon pa kay tatay ay kaibigan raw niya dati yung matanda. At minsan pa nga raw na iniligtas ni tatay yung kanyang buhay. Yun daw yung dahilan kung bakit naging magkaibigan sila noon. Pero dahil magkaiba raw sila ng mga katayuan sa buhay. Dahil aswang nga yung matanda, habang albularyo naman yung tatay ko. Kaya't napagkasunduan daw nilang dalawa na huwag gagalawin yung mga kababaryo ni tatay. Nangako naman daw yung aking ama na kung sakaling meron siyang mahuling lumabag sa kanilang kasunduan ay hindi raw niya yon papatayin. Ayon pa kay tatay, yung lalaking kumuha daw sa anak ni Mang Irming, hindi raw niya yon kilala. Baguhan daw siguro yon sa kanilang lugar. Kaya't kahit yung matandang aswang ay hindi rin alam yung ginawa nito. Ayon pa kay tatay ay sigurado rin daw siya na isa ring aswang yung lalaking yon. Yun din daw marahil yung dahilan kung bakit kinuha nga nito yung anak ni Mang Irming. Nakursunadahan daw siguro. Simula nga po nang mangyari yon, kami pong mga magkakamag-anak at yung mga kababaryo po namin ay hindi po talaga pumupunta doon sa sityong yon. Pero ngayon po parang nawala na rin po doon yung mga pinaghinalaang aswang. Nagsialisa na rin po. Lalo at kumalat na rin po noon yung tungkol sa kanila. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Magandang araw, Sir Dan. Nais ko lang po sanang magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyong channel. Siya nga pala, bago ang lahat, tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Rod. Nangyari itong kwento nang nagpasya yung aking mga magulang na papuntahin kami sa Antique. Tagaroon kasi ang mga magulang ng nanay ko. Kaya naisipan nila ni tatay na pagbakasyonin kami roon upang kahit paano raw
ay makatikim din kami ng buhay antike. Kasama ko po noon ang nakababata kong kapatid na tawagin po nating Putong. Ito po yung naging kasama ko sa bakasyon namin kila Lola Doray. Ayon pa sa aming mga magulang, dahil wala pa naman kaming pasok, doon na muna kami sa bahay ng aming lola. Napagkasundoan na kasi ni nanay na susunod na lamang daw sila sa amin dahil may kung ano pa silang dapat tapusin. Dahil doon, sinabi ng aking ina sa amin na mauna na lang daw kami at susunduin na lang daw kami ng isa pa naming tiyuhin. At pumayag naman po kami noon. Bago kami tuluyang umalis, pinabaunan pa kami ni nanay ng tig-iisang piraso ng luya. Nang sa gayon daw, ay hindi daw kami mabati roon. Baka raw kasi manibago yung mga tao sa amin. At may makasalamuha pa kaming hindi normal. Sa murang isipan ko noon ay hindi ko pa yun maintindihan. Pero hinayaan ko na lamang yung ginawang yon ng nanay ko. Kinabukasan din po noon, lumuwas nga kami patungo ng nasabing probinsya. Nakapag-usap na raw kasi noon ng aking ina at yung tiyuhin ko. Kaya ititigil na raw muna nito ang pagtatrabaho sa bukid para sunduin kami. Hindi ko na matandaan kung ilang oras yung naging biyahe namin noon. Pero habang nakasakay nga ako noon sa bus ay naging panay yung pagtitig ko sa mga nadadaanan namin. Yung kapatid ko naman na si Putong ay natutulog. Kaya hinayaan ko na lamang po ito. Noong nakakalahati na namin yung aming biyahe, ay doon na nga ako nagpasyang umidlip. Malalaman ko rin naman kung babaan na namin. Dahil gigisingin naman ako ng konduktor ng nasabing bus gaya nga ng napag-usapan. Hindi ko na malayan kung ilang oras noon yung aming naging biyahe. Pero pareho naman kaming nagising agad ni Putong. Nasakto rin kasi noon na malapit na kami sa kung saan kami bababa. Kaya inihanda na lang namin yung aming mga sarili. At nung sa ikalawang pagkakataon, ay tumigil nga yung nasabing bus at doon na kami bumaba ni Putong. Nang mga panahong yon, sobrang aga pa at wala pang gaanong mga tao sa lugar kung saan kami susunduin ni Putong. Dahil doon, naisipan kong bumili na lamang ng kape. Naiwan naman noon si Putong sa upuan kung saan nga nag-aantay ang mga tao. Pagkatapos kong bumili ng kape at nang pabalik na sana ako kay Putong, nakita ko siyang merong katabing isang matandang lalaki. Nakikipag-usap yon sa kanya. Ngunit hindi man lang yon nakikipagtitigan kay Putong. Dahil kahit papano ay meron naman din akong alam patungkol sa mga aswang. Yun kagad yung una kong napansin. Dahil doon, dali-dali nga akong lumapit sa aking kapatid. At malayo pa lang ay tinatawag ko na nga ito. At nang makalingon siya, ay dali-dali ring umalis yung nasabing matanda. Sinundan ko pa nga po ito ng tingin hanggang sa makalayo na nga rin po ito. Nang wala na yung matanda, lumapit ako kay Putong at tinanong siya kung ano nga ba yung sinabi ng matanda. Hindi naman daw niya yon maintindihan. Dahil nang makalapit daw sa kanya yon, pakiramdam daw niya ay wala siya sa kanyang sarili noong mga sandaling yon. Nagsimula nang lumakas yung kabog ng aking dibdib noon. Babalaan ko na sana si Putong na umalis na muna kami sa aming pwesto. Ngunit nataon din noon na papalapit na sa amin yung kapatid ng aming ina na tawagin nga po naming Tito Dado. Ito nga po yung napag-usapang susundo sa amin. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon at nagpasya na nga rin kaming bumiyahe pa uwi doon sa bahay ni Lola. Habang nasa biyahe noon, ikuwinento ko kay Tito ang patungkol doon sa matandang kumausap kay Putong. Agad namang napailing itong si Tito at sinabi niyang hindi sana yon pinansin ng aking kapatid dahil baka masama raw yung pakay ng matandang yon.
Nang wikain yun ng aming tsuhin, nagtanong ako sa kanya patungkol sa kung gaano katotoo yung mga aswang. Ilang segundo naman siyang natigilan noon, pero paglipas nun ay nagsalita na nga rin ito. Totoo sila. Kaya kinakailangan niyong mag-ingat dahil mga bakasyonista kayo dito. Wika pa nga po ni Tito. Makaraan nga yung mahigit 2 oras na biyahe. Nakarating na kami sa bahay ni Lola. At dahil nananabik na rin kami sa mga tanawin sa paligid, nagpasya kaming maglibot sa kanilang baryo. Marami kasi yung nagbago sa kanilang nayon. Lalo pa't unti-unti nang naabot ng sibilisasyon. Ngunit may isang lugar na nananatiling walang pagbabago. Yun nga yung bahagi kung saan may mga tanim na niyog. Minsan na lang daw kasi yung inaatupag ni Tito Dado. Dahil abala rin siya sa bukirin. Hindi raw kagaya noong buhay pa si Lolo na madalas niyang kinukuhanan ng tuba ang kanilang mga niyog. Medyo malapit kasi yon sa kanilang bahay. Kaya sinabihan nila kaming wag namang dumako roon. Dahil baka mabagsakan daw kami ng mga niyog. Tangulang kami noon ng tango. Bilang pagsang-ayon sa kanila. Isang gabi, dahil gagawa ng uling si Tito at wala siyang gas na gagamitin para malagyan ng apoy ang mga kahoy na uulingin, niyaya niya kami para tumungo doon sa tindahan. At sa aking pagkakaalala ay malapit ng mag-alas 7 yon ng gabi. Sinabihan kami ni Lola Doray na ipagpabukas na lamang yon, pero ayaw magpaawat ni Tito. Habang naglalakad kami sa daanan, isang sulo lamang yung nagsilbing ilaw namin noon na ginawa nga ni Tito. Hindi yun gaanong maliwanag dahil hindi naman kalakihan yung apoy na nagmumula roon. Gayon pa man ay nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Ayon pa kay Tito, kailangan naming bilisan yung aming paglalakad. Kapag may napansin kayo o narinig na kakaiba sa paligid, huwag na lang ninyong intindihin yon. Kailangan nating makauwi kaagad dahil baka mag-alala ang inyong lola. Wika pa nga ni Tito noon sa amin. Tumango naman kaming magkapatid dito at sinabayan namin siya sa bilis ng kanyang paglalakad. Noong nakalahati na nga rin namin yung aming lalakarin, nagulat kaming tatlo dahil nagkakagulo sa may bandang unahan. Nang mga sandaling yon, narinig kong nagwika itong si Tito. Tiyak na inaatake na naman ng aswang yung bahay ni Monina. Iba talaga yung samyo ng buntis para sa mga aswang. Wika pa nga nito. Pagkarinig ko nga ng mga sinabi niyang iyon, agad akong nakaramdam ng pangingilabot. Parang unti-unti akong nanlalamig sa isipin na baka makasagupa rin namin yung aswang na iyon. Dahil nga doon sa kaguluhan, sinabi ni Tito sa amin na mas bilisan namin yung aming paglalakad. Pagkarating nga namin sa may tindahan, hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Tito. Bumili kaagad siya ng gagamitin niya at dali-dali rin kaming naglakad pa uwi sa bahay ni Lola Doray. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad pabalik nang makasalubong namin ang mga taong humahangos. Agad naman silang tinanong ni Tito kung saan nga sila pupunta at ang sabi nila, hinahabol daw nila yung aswang na umatake nga doon sa bahay ng kanilang kababaryong buntis na walang iba kundi yung nadaanan namin kanina. Matapos wikain ng mga taong yon, yung bagay na yon, agad din po silang umalis. Kaming tatlo naman ay mabilis na naglakad pa uwi. Habang naglalakad noon, nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Parang may mga mata na nakamasid sa amin. Ngunit para hindi matakot, hindi ko na lamang yun pinansin pa at hindi na lang din sinabi kina Tito, pati na rin sa kapatid ko.
Saktong pagkarating nga namin sa bahay ni Lola Doray, bigla kaming binulabog ng mga ingay doon sa labas. Parang inakay yun ng isang ibon na gutom na gutom. At habang nasa ganong sitwasyon, yung labas ng bahay, ay nataranta nga noon si Lola Doray. Parang hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin dahil yun daw yung unang pagkakataon na sinugod kami ng aswang. Ang sabi pa noon ni Tito, baka nasundan daw kami ng aswang na siyang umatake rin sa bahay ng buntis na kababaryo nila. Sa kadahilan ng yon, sinabihan nila kami na pumasok na sa kwarto. Wala kaming nagawa noon ni Potong kung hindi yung sundin yung kanilang sinabi. Pagkapasok namin, nasakto naman na merong bumagsak sa bubungan. Narinig pa namin ni Potong na parehong nagmura si Lolo at Tito. Kaya nakaramdam na rin kami ng pagkabahala. Ilang sandali pa, may kung anong nilalang ang kumakaloskos sa aming bubungan. Naanimoy balak nitong sirain yon. Walang ano-ano. May bumaba sa bahay ni Lola at nalaman na lang namin na si Tito Dado. Nang makarinig kami ng pagmumura nito, habang mura ito ng mura, ay siya ring huni ng nilalang sa ibabaw. Makaraan nga yung ilang saglit, pumasok si Lola sa aming kwarto at kinamusta po kami nito. Sinabi nitong baka natipuhan daw kami ng aswang, lalo pa at bagong salta raw kami sa kanilang baryo. Natigil lamang yung aming usapan nang marinig namin na parang umuungol itong si Tito Dado na animoy nasasaktan. Sa kadahilan ng yon, lumapit kami sa bintana at sinubukan naming silipin ang kung anumang nangyayari doon sa labas ng bahay ni na Lola. Pagkadungaw namin ay halos hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Nakikipagbuno pala itong si Tito sa isang itim na nilalang na parang puno po ng langis yung katawan. Kahit na medyo dihado yung aming tsuhin, pinilit nung makipaglaban. Wala siyang ibang hawak noon kung hindi yung sanggot na luma na siyang gamit pa ni Lolo sa pagkuha ng tubo noong araw. Alam naman po siguro ninyo kung ano po yung tinutukoy kong sanggot. Yun po yung patalim na parang pakurba, yung hugis. Habang abala yung aswang noon sa pag-ibabaw kay Tito at sa walang tigil na pagsubok sa pagkalmot sa dibdib nito, abala rin po si Tito sa paghanap ng magandang pwesto at tiyempo. Nakita ko kasing ginagalaw niya ang kanyang kamay na merong hawak na sanggot. Kaya naisip kong naghahanda siya para sugatan yung aswang na yon. Itong sanggot po na ito ay parang hugis karit din po. Sana po ay naiintindihan ninyo yung ibig kong sabihin. Walang ano-ano. Napahiyaw po noon si Lola. Biglaan kasing nabitawan ni Tito yung kanyang hawak dahil sinakal siya ng aswang gamit yung dalawang kamay nito. Alam naming pahirapang humihinga itong si Tito dahil sa ginagawa ng aswang. Kaya mabilis na bumaba itong si Lola Doray. Habang naglalakad noon si Lola, patungo doon sa ibaba, panay po yung kanyang pagmumura. Dahil abala nga yung aswang sa pakikipaglaban kay Tito Dado, hindi niya namalayan na malapit na pala sa kanila itong si Lola. At nang medyo malapit na nga itong si Lola sa kanila, ay walang pagdadalawang isip nitong dinampot yung sanggot. Muli po itong napamura. Walang hiya kang aswang ka. Bakit ka pa sumunod dito? Papatayin kita. Wika pa nga po nito. At dahil sa pagwikang yon ni Lola, agad na nabitawan ng aswang itong si Tito. Mulagat po yung kanyang mga mata at mas lalo pang naging mabalasik
nang makita niyang hawak ni Lola yung sanggot. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang hakbang yung nasabing nilalang, mabilis po siyang sinakal ni Tito mula sa kanyang likuran. Nang mga panahong yon, lumapit na si Lola sa kanila habang hawak pa rin yung sanggot. Ang dapat sa'yo'y mamatay. Wika pa nga po ni Lola. At pagkawika niya ng makatagang yon, walang pagdadalawang isip niyang sinugatan yung aswang sa kanyang tiyan. Kahit pa matagal nang hindi nagagamit yung nasabing patalim, matalas pa rin po yon. Kaya nagawa nitong sugatan yung aswang na yon. Nagpumiglas pa nga po yung nasabing nilalang kay Tito. Pero dahil sa pwesto nila, hindi kaagad yun nakagalaw. Hindi pa nakontento si Lola at sinubukan pa nga po niyang gawin ulit. Nasugatan yung aswang. Pero nagawa po nitong makawala kaagad sa pagkakasakal ni Tito. At dahil doon, hindi tuluyang naitarak yung sanggot sa dibdib ng aswang. Sa halip, nakagawa lamang ito ng mababaw lang na sugat. Nang mga panahong yon, nakatayo na nga rin po yung aswang na yon. Lalaban pa rin nga po noon si Lola, pero mabilis na po yung tumakbo patungo sa karimlan na animoy takot na takot sa kanilang dalawa ni Tito. Muli pang napamura si Lola nang masiguro niyang hindi na babalik yung aswang. Pumasok po sila noon sa loob ng bahay. Pinuntahan nila kami at kinamusta ang aming sitwasyon. Sinabi nilang dalawa na hindi na dapat kami matakot pa dahil hindi na raw babalik yon. Dagdag pa nga ni Lola, sa oras na bumalik pa raw yung aswang na yon, ay tutuntunin nila yung bahay ng aswang at saka susulangin. Matapos nga yung pangyayari ng gabing yon, sa kabutihang palad ay hindi na rin po kami binulabog pa ng aswang. May mga bali-balitang inaswang pa rin yung buntis na kanayo ni na Lola. Ngunit hanggang sa makauwi kami, hindi na rin kami binisita pa ng nilalang na iyon. Mananatili pa sana kami roon subalit dahil buntis si nanay, pinayuhan kami ni Lola na umuwi na lamang para hindi kami aswangin. Dito ko na nga rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Shoutout nga po pala kay Arlene Besa, Sonia S., Clarice Padernal, Mary Ana C., Teresita Francisco, Marvin Along, Che Pantilla, Red Rosal, Christian Mia, Liz Liman, Bogs Mayen, Joseph Arpan TV, Christine May Mendez, Mila T., kay Heirin Led, Adrian Ramos, kay Maui Alcantara, kay Jinky Gilardino, kay Kyle Garcia, Dylan Faisunhood, Mira Kitson, sa Cake Delicious team ng Dubai kay Alex, Eric, Carl, Victor, Sherry, Shanti at Joy. Kay Gilliamar Tobalde, Julie Publico, Jason Johnson, kay Angie, kay Hazel Fiesta, Torres Pagia, Regan Macheco, Rapsody Porlage, kay Queenie, kay Jelen Paklibar, DJ Imos, Ariel Arbiol, Robelin Albas, Pedril Chrome, Mary Jane Monteclaro, Riva Jane T., kay Joy Joy, kay Mon Galario, kay Ira Farillon, kay Alvin Mabilin, Romnick de la Cruz, Julius Miguel, kay Michelle Cedron, Edmond Vargas, kay Paula Miranda, Mary Acelar, Vincent Colobong, kay Christy Joy, Jessel May Libuon, John Raymond De Pedro, kay Lowry Comia, kay Vincent Romarate, John Ray Margallo, Jacqueline Sevilla, Nikki Jamjam, Angelo Panes, Mark Ianalam, Rayson Yao, Connie Erigon, Imelda Reyes, Janeline Mangolabnan, Julie Parcon, Jobert Dayon, Felmaral Cubilla, Akira Amante, kay Denos Taforo, Maribel Domingo, kay Figuerero, kay James Ransclay, kay Raymond Aligora, Maymay Mission, Jenna Maluwig, Grisa Madrid, Glenn Carlos Rosendi, kay Chels Vlog, kay Iram, Neza Alimanya, Tinolang Manok, kay Edna Ogawa, kay Romnick Fernandez, kay Lucille Demis, kay Laisy Supia Pinones, kay Eloy Soap,
kay John Paul Villadolid, kay Eco Vicina, kay Mr. Cools, Mary Ann Naranga, Lojen Villegas, Aisel Gumban, Rexian, J. Makawili, Lawrence Morales, kay Crystalline, kay Teresita Francisco, kay Darling Togado, at kay Taong 2001, nang magtayo ng isang poultry farm si Kuya Renji sa isang tagong sityo sa Maragondon, Cavite. Nung mga panahong yon, ay hindi pa ganon karami yung mga taong naninirahan sa lugar at murang-mura niya lamang nakuha yung lupang yon mula sa kanyang kaklase nung high school na ng ibang bansa na upang makipagsapalaran. Kasama niya yung asawa niyang tawagin po nating Ate Nessie. At doon din po nila itinayo yung kanilang napiling negosyo na minana nila sa mga magulang ni ate. Wala pa silang anak nung mga panahong yon. Kaya naman talagang binuhos nila yung kanilang atensyon sa negosyo. Dahil sa pagpupursige at pagsisikap ay napagtagumpayan naman nilang mapalago yung kanilang negosyo. At napalago nga nila ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mangilan-ngilang kliyenteng malalaki at sikat sa industriya ng pagpupoltry. Mula sa 1,000 manok na kanilang naproproduce buwan-buwan ay umabot rin po ito sa mga 7 hanggang 8,000. Ganun po kada buwan. Depende sa pangangailangan ng kanilang mga sinusuplayan. Hanggang sa nagpatuloy nga yung paglago ng kanilang negosyo hanggang sa dumating na rin yung punto na nakilala na nga sila ng hindi lamang sa kanilang probinsya kundi sa mga karatig lugar tulad ng Batangas at Laguna. Kaya naman may tuturing kong magaling at masigasig si Kuya. Bunga rin ng kanyang pagtsatsaga ay unti-unti niya kaming naiahon sa hirap, gayon din yung buhay nilang mag-asawa. Kaya naman nung makagraduate nga ako ng college noon ay gano'n na lamang yung tuwa ko nang regaluhan niya ako ng isang katamtamang lote na pagtatayuan ko rin ng poultry farm upang makapagsimula rin ako tulad nilang mag-asawa. Nagsimula ako sa pagpaparami ng mga binhiin o yung mga sisiw na palalakihin. May ginawa rin akong pwesto noon na paitlugan para naman bukod sa karneng manok ay may ibang produkto pa kaming mapagkakakitaan. Dahil nagsisimula pa lang ako sa ganitong larangan, doon na muna nanirahan silang mag-asawa upang kahit papano ay magabayan nga nila ako at maturuan din ng mga bagay-bagay tungkol sa poultry farm. Nang sa ganon, kapag ako na lamang mag-isa, yung naroon at nagpapatakbo ay hindi nga ako mahihirapan. Dahil alam ko na rin yung mga dapat na gawin sa gabay nila. Oo nga pala, yung loteng nabili ni Kuya ay inalok lamang daw ng kanyang business partner sa napakamurang halaga. Kaya't hindi nga siya nakatanggi. Kaya naman naisip nilang tayuan na lang ito ng poultry farm dahil sa liblib nga ito at malayong malayo ito sa mga baryo o sityo. Pero kahit may kalayuan nga yung napili nilang lugar ay sementado naman yung daan dito, kaya naman makakapasok yung malalaking truck na hahango o di kaya magdi-deliver ng aming mga produkto. Isang umaga habang natutulog pa silang mag-asawa ay nagising ako ng napakaaga upang tignan yung mga manok kong pangingitlogin upang kuhain din yung mga itlog ng mga ito. Nang sa gayon ay magamit ko na nga rin po. Dala-dala nga yung basket at maliit na flashlight. Inilawan ko yung daan sa may dulong bahagi ng aming manukan at tinungo yung kulungan. Ilang metro pa yung layo ko sa mismong kulungan ay napakunot nga ako ng noon nang makita ko yung isang maitim na imahe na nakadapa na para bang may ginagawang kung ano. Agaran ko itong tinutukan ng flashlight upang sipatin kung ano nga ba o sino. At ganoon na lang yung gulat ko nang makita ko yung isang middle-aged na lalaki na walang saplot pang ibabaw at nakapantalon sa pangibaba. Lubos yung aking kabanon dahil hindi ko inaasahan na may makakapasok sa loob ng aming manukan. Dali-dali akong lumapit sa lalaking yon nang bigla akong mapatakip ng ilong dahil sa tindi ng amoy ng katawan nito. Para bang sumisingawan kung anong mabahong amoy sa katawan ng lalaking yon. Kaya naman hindi ko maiwasang masuka. Nung napabugang ako ng laway,
Gano'n na lang yung takot ko nang makita kong lumingon yung lalaki at nanlilisik yung kanyang mga mata na pulang-pula. Nang tangka nga ako nitong sugurin ay binato ko ito ng hawak kong basket. Kaya naman kahit papano ay napigilan nito yung lalaking tila ba nasisiraan na ng ulo. Buong lakas akong sumigaw ng tulong kay kuya noon. Nagad rin namang lumabas ng bahay dala nga yung kanyang baril. Mula sa ikalawang palapag, natanaw niya yung lalaki at pinaputukan nga ito ng makailang ulit. Kitang-kita kong tinamaan yung lalaking yon. Ngunit laking pagtataka ko dahil hindi man lang niya ito ininda at salip ay nakatakbo pa rin po ito at nakatakas. Dahil sa gigil ni kuya sa pag-aakalang pinasok nga kami ng magnanakaw. Ay dali-dali naming hinabol yung lalaking yon. Nang masukol na nga namin ito sa may dulong bahagi. Ganoon na lang yung gulat naming dalawa ni kuya. Nang bigla po itong parang napatuwad na animoy bumubuelo. Nang makakuha nga siya ng tamang balanse, nagawa po nitong tumalo ng mataas papunta sa kabilang bahagi ng aming bakod. Muli pa nga itong pinaputukan ni kuya noon. Ngunit dahil sa madilim nga yung kapaligiran ay hindi na namin ito natanaw kung tinamaan niya ba ito o ano. Ilang minuto pa naming sinipat-sipat kung nasaan na nga ba yung lalaking yon. At nung mapagtanto nga namin na mukhang wala na doon yung lalaki at mabilis na nga ring nakalis, ay napagdesisyonan nga naming umalis na rin at bumalik sa bahay. Habang naglalakad ay kwento ko nga kay Kuya Renji yung lahat ng kaganapan. At talagang kinabahan ako nang marinig naming dalawa ni Kuya ang kahindik-hindik na sigaw ng kung sino. Tumagal pa nga yun ng ilang segundo kaya naman dali-dali nga akong hinatak ni Kuya. At sabay na kaming pumasok ng bahay upang doon na lang mag-obserba. Laking gulat naman namin noon nung habang nag-uusap kami sa loob ay biglang sumingit si ate sa aming usapan. Seryoso yung mukha nito habang sinasabi sa amin na yung ingay daw na aming naririnig ay parang atungal ng isang aswang na nasaktan. Aswang? May ganun pa ba sa panahon ngayon? Saad naman ni Kuya noon. Ako man, Sir Dan, ay hindi na rin naniniwala sa mga usaping patungkol dito nung panahong yon. Ngunit nang maalala ko at maikwento namin ni Kuya kay ate kung gaano nga kataas tumalon yung lalaki at yung kilos nitong animoy mabangis na hayop. Doon na nga ako nakumbinsi na baka tama nga siya na isang tunay na aswang yung lalaking yon. Kinaumagahan ay tinawagan ni Kuya yung ilan sa kanyang mga tauhan upang magpadala ng ilang asong alaga nila doon sa kabilang manukan. At 3 malalaking aso nga yung agaran nilang binahi papunta sa amin noon. Magaganda yung lahi ng mga asong yon. Malalaki talaga namang matatapang. Pero siyempre mabait naman po yon sa mga taong kilala nila. Laking tuwa nga namin ni Kuya noon dahil mula nang magkaroon nga ng alagang aso doon ay hindi na rin naulit pa yung mga nangyayari noong unang gabi. Hanggang dumating nga yung isang gabing kabilugan ng buwan. Mga bandang 10 PM na rin po at nagiinuman kami ni Kuya noon at isa pang tauhan namin. Nung laking gulat namin nang biglang magtahulan yung aming mga alagang aso na parabang sinasabi nila na may kung sino sa labas. Dali-daling tumayo si Manong Jim, yung tauhan ngang kasama namin. At kumuha siya ng flashlight upang ilawan yung lugar na tinatahulan ng mga asong yon. Ngunit wala naman siyang nakita. Ngunit kahit wala naman siyang nakita ay hindi pa rin tumitigil yung mga pagtahol ng mga aso. Kaya naman sinaway na nga ito ni Manong upang tumigil na. Habang nagiinuman si Kuya at Manong Jim ay tila ba may kakaiba kong nararamdaman noon na hindi ko nga maipaliwanag. Kaya naman palihim nga akong nag-obserba sa aking kapaligiran. Nang muli kong tignan yung mga aso, gano'n na lang yung pagtataka ko dahil may isang partikular na puno silang tinitignan. At hindi nila inaalis yung paningin nila doon. Pati yung mga ulo nila ay dahan-dahang gumagalaw na para bang may sinusundan na kung sino na baka gumagalaw rin. Kaya naman sinundan ko nga ng tingin yung kung anong sinisipat ng mga ito. Habang minamanmanan ko rin yung madilim na bahagi na may kung ano nga akong nakita na tila ba isang itim na figura. At nang lalapitan ko na nga sana ay ganoon na lang yung gulat ko nang bigla kong kapitan ni ate sa balikat. Habang inaabot yung ilang pirasong bote ng serbesa at pulutan. Natatawa pang umalis si ate noon habang inaasar akong magugulatin.
Nang tuluyan ng makaalis si ate, ay dali-dali kong muling sinipat yung puno kung saan ko nga nakita yung parang itim na figura. Ngunit laking pagtataka ko dahil wala na nga ito roon. Nang sipatin ko naman yung mga alaga naming aso ay natutulog na nga yung dalawa sa mga ito. Habang yung isa naman ay palakad-lakad ngunit wala naman akong nakitang kakaiba sa kanilang kinikilos. Kaya naman napangiti na lang ako ng bahagya sa pag-aakalang wala lamang ito. At guni-guni ko lamang yung aking mga nakita. Kaya nagdali-dali na rin akong bumalik sa kubo kung saan nga kami nagiinuman nila Kuya at Manong Jim. Habang tuloy-tuloy yung aming inuman, natigilan na lang kami nang muling magsikahol yung aming mga alagang aso. Hindi ito pinapansin ni Kuya at Manong Jim. Kaya naman ako na lamang yung lumabas ng kubo upang silipin yung dahilan ng kanilang pagtatahulan. Napakunot na lang ako ng noon nang makita kung wala doon yung isa sa mga aso namin. Kaya naman tinawag ko agad sila upang samahan akong hanapin yon. Habang sinisipat nga naming tatlo kung saan nga ba maaring nagsuot yung hayop na yon, ay nakaramdam ako ng kung anong tumutulong mula sa ibabaw ng kinatatayuan kong puno. At ng aking pagtingala, pumatak yung mabaho at malansang kung ano na parang malapot na likido sa aking pisngi. Nang tignan ko ito, gano'n na lamang yung pagkagulat ko nang pag-alamang dugo pala yung pumapatak na yon. Nang hilakbot kaming tatlo nang makita sa punong yon, yung kaawa-awang katawan ng isa sa tatlong alaga naming aso. Galit na galit si Kuya ng mga sandaling yon. Pero tila pinaglalaroan nga kami ng kung sino dahil may inihagis pa yung nilalang sa amin noon na tila matigas na bagay. Bahagya pa nga nasaktan si Manong Jim nang siya nga mismo yung tamaan nun. At nanlumo nga si Manong Jim nung mga sandaling yon. Lalo na nga nang makita niya na yung bagay pa lang yon ay parang ulo po ng isang kambing. Kami din mismo ni Kuya ay dali-daling tumakbo papalayo at hindi na nga namin natignan pa yon. Nung makita namin yung putol na ulong yon, ay talagang doon na nga kami sobrang kinilabutan. Ikaw ba naman hagisan ng ulo ng hayop, di ba? Siyempre kinalabutan kaming tatlo. Lalo na nga nung maramdaman naming animoy may lumilipad-lipad at nagpapaikot-ikot sa aming bahay. Sa sobrang lakas pa ng mga sigawan namin ay galit na galit nga si ate noon na nagising. Ngunit pati rin siya ay nangilabot nang marinig rin yung atungal ng sinasabi niyang aswang. Si Kuya nga ay kahit na may baril na dala ay hindi man lang nagtangkang lumabas noon dahil sa takot. Gamit yung maliit na siwang sa may bintanang nakasara ay doon namin sinipat-sipat yung nilalang na nanggagambala. Doon ay lalo pang tumaas yung tensyon at takot namin noon dahil hindi lamang pala iisa yung aswang. Tatlo po yun at mukhang pamilya silang naparoon sa aming manukan. Kitang-kita namin sa maliit na siwang kung papaanong pinasok at nilantakan ng tatlong aswang na yon ang ilan sa mga alaga naming manok. Doon na nga naubos yung pasensya ni Kuya at lalabas na sana dala yung baril. Pero labis po yung pagpipigil at pagmamakaawa ni ate na wag na itong lumabas dahil aatakihin daw siya sa puso kapag ginawa yun ni Kuya. Kitang-kita po talaga namin noon na yung mga manok namin sa kulungan ay pinaglalantakan ng mga ito. At nung lilipat nga sana sila sa ibang mga kulungan, ay parang nabaling yung kanilang atensyon sa dalawang asong panay na rin yung kahol noon. Nung makita nga yun ni Kuya, na parang pati yung dalawang natirang aso ay titirahin ng mga yon, doon na nga po ito lumabas at pinagpuputukan niya ng baril yung mga nilalang na yon. Nang mangyari po yon, mabilis pong tumakas yung mga nilalang. Kitang-kita po namin noon kung paanong mabilis po silang tumakbo palayo. Ganoon na lang din yung kabang naramdaman ni ate. Ninervyos po ito sa mga nangyayari. At nahimatay nga po ito dahil sa kaba. Doon na nga napilitan si Kuyang pumasok na sa loob. At sinasikaso nga naming tatlo noon, si ate. Nung medyo humupa na itinignan nga namin yung mga kulungan. Ilan rin po yung nadali ng mga nilalang na yon. Ilang manok rin yung kanilang nakain. At syempre kasama na yung isa pa sa mga alaga naming aso. Kinilabutan kami nang makita namin yon. Pinaumagahan ay kumonsulta nga po kami noon sa albularyo. Pinalagyan po ng mga pangontra yung paligid ng manukan. Dahil hindi lang pala normal na taong magnanakaw yung kalaban mo dito.
Di nga namin nakalaing pati yung mga aswang ay nagpunta doon. Marahil ay grabe raw yung gutom na nararamdaman ng mga yon, sabi ng albularyo. Na pinatos na nga nila kahit yung maalagang manok. Maswerte na lang po at magmula naman nun, hindi na rin po yun naulit. Pero syempre, alam namin yung posibilidad. Lalo at naniniwala na po kami sa mga aswang. Kahit hindi man naulit yung mga nangyari nung gabing yon, habang buhay pa rin po naming maaalala kung ano yung aming mga nakita. Dito ko na rin tatapusin yung kwento at maraming salamat po. Good day sa inyong lahat. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Nonoy. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naging karanasan namin noon ng aking mga kalaro na tawagin po nating Ben at Jam. Nangyari po ito noong dekada 80 sa probinsya ng aking lolo, sa isang bayan dito sa Kanlurang, Kabisayaan. Nang mga panahong ito ay nasa edad pa lamang ako na 11 taong gulang. Edad ko lang din sina Jam at Ben. Kaya kami nga yung madalas na magkasama. Bukod kasi sa magkakapitbahay lang din kami, ay magkaklase rin po kami. Tuwing hapon lalo na kapag walang pasok ay madalas kaming naglalaro. Habulan o kaya ay taguan at kung ano-ano pang maisipan naming laruin. May iba pa kaming makasama sa paglalaro kaya at may tuturing kung talagang masaya nga yung kabataan ko. Kapag naglalaro kami ng taguan, malimit na magkakasama kaming tatlo na naghahanap ng aming mapagtataguan. Mahilig rin kaming lumayo sa mga kalaro namin para mahirapan nga sila sa paghahanap. Minsan ay umaabot pa nga kaming tatlo sa mga masukal na bahagi ng daan para roon nga magtago. Dahil alam naming hindi yun gaanong mapupuntahan ng aming mga kalaro. Dahil nga sa mga kwento-kwentong nakakatakot sa bahaging yon. Minsan ay sumusuko na lang din yung taya sa paghahanap sa amin dahil hindi nila kami nakikita. Nalaman na aking ina yung tungkol sa pagpupunta-punta namin sa masukal na bahagi para magtago. At dahil doon, pinagsabihan niya kung wag nang ulitin pa yung mga ganong bagay. Ayon pa nga kay nanay, delikadong araw doon. At baka kung ano pa raw yung mangyari. Baka raw kunin ako ng mga engkantong nakatira doon o kaya naman ay aswang. Dahil may haka-haka na sa aming baryo noon, na meron nga raw aswang na gumagala at nangunguha ng mga batang mabibiktima. Dahil likas na matigas naman yung ulo ko maging yung dalawa kong kaibigan, ay pinagsawalang bahala lamang namin yung tungkol doon. Isa pa ay madalas nga akong niyayaya ng dalawa na pumunta roon hindi lamang tuwing naglalaro kami ng taguan, kundi kapag gusto lang din naming pasukin yung gubat. Malapit kasi yung bukana ng gubat sa bahaging yon, kaya't doon na rin kami dumadaan. Ilang ulit na rin naming nagawa yun at wala pa naman kaming nararanasang kakaiba. Wala rin kaming nakikitang aswang kung ano paman. Kahit pa na minsan na inaabot na nga rin kami ng dilim doon. Isang hapon noon, mga bandang 4:00, araw yun ng Sabado. Pinuntahan ako ni Jam at Ben sa bahay upang sunduin at yayaing maglaro. Nagpaalam ako kay nanay at pinayagan naman ako nito. Muli naman niya akong pinalalahanan tungkol sa pagpunta sa masukal na bahagi. Pero hindi ko naman siya pinansin at sumunod na nga ako sa aking mga kaibigan. Nagsimula kaming maglaro noon. At kalauna naman, dahil napagod na rin yung iba pa naming mga kalaro sa paghahabulan, ay niyaya na lang kami ni Ben na pumunta na nga sa gubat. Maliwanag pa naman yung paligid, kaya't sumangayon na lang din kami ni Jam. Wag lang tayong magtagal doon dahil baka hanapin ako ni nanay. Wika ko pa nga sa kanila noon. Tumangulang din po sila at nagsimula na nga kaming maglakad patungo doon sa may gubat. Iniwan namin yung aming mga kalaro at tinahak na nga yung daan patungo doon. Doon kami dumaan sa masukal na bahagi dahil mas malapit nga kapag doon dumaan. May paborito kaming tambayan sa loob ng gubat na malapit nga sa may sapa. Kaya doon nga kami dumiretso. At nang makarating kami doon, ay nagkayayaan din kaming maligo sa may sapa kaya't hindi na rin kami nagpapigil pa.
Kanya-kanya na nga kaming hubad ng damit at diretso na rin sa paglangoy. Tuwang-tuwa pa kaming tatlo habang naghahabulan. Dahil nawili na rin kami ay hindi namin namalayan yung oras noon. Nang mapagtanto naming padilim na rin yung paligid, nagpasya na nga kaming umahon na para makauwi sa aming bahay. Dali-dali kaming naglakad paalis doon. Nagtatawanan pa kami habang naglalakad hanggang sa napatigil na nga rin kami dahil nakarinig kami ng magkakasunod na mga ingay sa hindi kalayuan. Medyo may kadiliman sa loob ng gubat, kaya't nakaramdam kami ng kaba. Napahawak pa nga po ako kay Benon, at si Jam naman ay napahawak rin sa akin. Nagkatitigan kaming tatlo nang hindi na nga tumigil yung mga ingay na aming naririnig. Napagtanto na lang din namin noon na parang may mga pagyabag na papalapit sa aming gawi. Tatakbo na sana kami paalis doon pero bigla kaming napatago sa likod ng malaking puno. Nang makarinig kami ng mga pag-angil, sa takot namin na baka may mabangis na hayop at baka lapain kami noon ay hindi nga kami gumawa ng kahit na anong ingay noon. Pigil hininga kaming tatlo ng mga sandaling yon. Bahagya rin kaming napasilip mula sa aming pinagtataguan, lalo at ramdam rin naming parang may tumigil na hayop malapit sa punong pinagtataguan namin. Inakala pa namin noon na malaking kalabaw lang yung aming nakikita, kaya't hindi kami nagdalawang isip na lumabas mula sa aming pinagtataguan. Inarapan namin yung naturang hayop para sana itaboy. Pero nakaramdam kami ng kakaibang takot nang lumingon nga ito sa aming tatlo. Halos manigas rin po kami noon sa aming kinatatayuan nang makita yung kabuuan ng anyo ng naturang hayop. Nagbabaga yung kanyang mga mata at nakalabas yung kanyang matutulis na mga pangil. May malaking sungay rin po ito na kung gagamitin niya para sumugod ay siguradong masasaktan kami. Noon lang din namin napagtanto na kung ikukumpara sa karaniwang kalabaw, parang anlayo po nun. Ibang-iba po yung anyo nun. Marami pong pagkakaiba at yung mga pagkakaibang yon ay yung nagiging dahilan upang kami kilabutan. Nang marinig namin itong umangil, doon na nga kami nagunahan ng takbo. Mabuti na nga lang at kahit madilim yung dinadaanan namin, wala namang mga nakausling mga ugat ng puno. Binilisan namin yung aming pagtakbo noon dahil hinahabol din kami ng malaking animoy kalabaw. Panay pa yung pag-angil noon at parang galit na galit. Kaya nadagdagan naman lalo yung takot na aking nararamdaman. Hindi kami tumigil sa pagtakbo at nangalingunin ko nga yung kalabaw na humahabol. Bigla itong nawala. Hindi kami nakampante kung bakit hindi nga namin ito nakikitang humahabol pa. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo naming tatlo dahil gusto na nga naming makaalis doon at makauwi na sa bahay. Inakala ko rin na nawala na nga yung malaking kalabaw na humahabol pero nagkamali rin ako. Bigla kasing napatigil sina Jam at Ben sa kanilang pagtakbo. At napatras nga yung mga ito. Nagtaka pa nga ako kung bakit pero nang makita kong nasa unahan yung malaking kalabaw ay napatras na rin po ako noon. Nang sumugod nga ito sa amin ay tumakbo na lang ulit kami palayo rito. Kahit pagod na kaming tatlo ng mga sandaling yon ay hindi pa rin kami tumigil. Tiniis namin yung pananakit ng aming mga paa at nagpasya nga kaming maghanap ng mapagtataguan. Nagdesisyon pa nga kaming maghiwa-hiwalay para iligaw yung malaking kalabaw. Na hindi ko rin po alam kung yun ba talaga yung tamang gawin. Basta't nagkanya-kanya lang po kaming hanap ng mapagtataguan. At nang makahanap nga ako ng puno, na alam kong kaya kong akyatin, hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ito. Walang pagdadalawang isip kung mabilis na inakyat yung punong yon. Nung nasa itaas na nga ako at alam kong hindi na ako maabot ng malaking kalabaw na yon, ay medyo nakampante naman po ako. Kahit pa paano ay nakahinga ako ng maluwag, lalo na't hindi ko na rin po nakikita yung kalabaw. Nag-alala nga lang ako noon sa mga kaibigan ko dahil baka isa nga sa kanila yung hinahabol nito. Ilang minuto rin akong nagmatsyag noon sa paligid. Naging alerto na lamang ako at baka magulat na lang ako na nasa ibaba na pala ng puno yung malaking kalabaw. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang matanaw ko si Jam sa hindi kalayuan. Patuloy pa rin ito sa kanyang pagtakbo na animoy may humahabol pa rin sa kanya. Hindi nga ako nagkamali nang matanaw ko yung hayop na mabilis ring tumatakbo para habulin ito.
Napasigaw na lang ng tulong noon si Jam. Kaya't yung ginawa ko ay sinigawan ko rin ito. Mabuti na lang at nakita niya ako kaya't dumiretso nga siya sa aking direksyon. Dahil medyo malayo pa yung malaking kalabaw, nagkaroon pa nga siya ng oras noon para makatakas sa puno kung nasaan din ako. Hinahabol pa niya yung kanyang hininga dahil sa labis na pagod gawa ng kanyang pagtakbo. Napatanong pa nga ako sa kanya kung nasaan si Ben. Doon sa kabilang banda. Nagkahiwalay kami kaya't hindi ko na rin alam kung ano nga ba yung nangyayari sa kanya. Tugon pa nga po nito. Napailing na lang din ako noon. At sinenyasan ko nga siyang tumahimik lalo na at palapit na nga sa direksyon namin yung malaking kalabaw. Inakala namin ni Cham na hindi kami makikita nito. Pero mali kaming dalawa. Kitang-kita namin kung paanong umiisi yung malaking kalabaw dahilan para makita nga yung matutulis nitong mga ngipin. Naisip ko palang nakakagatin nga ako nito ay parang ramdam ko na yung sakit. Hindi mawala yung pagngisi nito kaya't kinutuban na nga ako ng hindi maganda. Tama nga yung hinala kong babanggain niya yung puno kung nasaan kami. Napasigaw pa nga kami dahil sa ginagawa nito. Napakapit naman kami ng mabuti ng kaibigan ko para hindi kami mahulog. Ilang ulit niyang ginawa yung bagay na yun kaya't mas sinigpitan nga namin yung pagyakap sa sanga ng naturang puno. Napapikit na rin po ako noon dahil natatakot ako sa itsura ng malaking kalabaw. Paulit-ulit rin akong nagbigkas ng panalangin hanggang sa bigla na lang natigil yung nilalang sa kanyang ginagawa. Tinignan namin siya at nakatingala pa rin po ito. Pansin kong mas nagbabaga yung mga mata nito habang mas dumidilim yung paligid. Ganun nga yung sitwasyon nang makarinig kami ng mga sigawan. Naulinigan rin namin yung pagsigaw ni Ben. Kaya't nagkaroon kami ng pag-asa na makakaalis kami sa sitwasyong yon. Nung marinig naman ng malaking kalabaw yung mga sigawan, ay bahagya po itong nataranta. Galit po nitong binangga ng makailan pang ulit yung puno. Kaya't nagsalita na rin po ako noon. Marami ng mga taong parating dito. Kung ayaw mong kuyugin ka ng mga ito, umalis ka na. Tantanan mo na kami. Matapang ko pang sabi noon. At dahil sa ginawa ko ay muling binangga ng hayop na yun yung puno. Napasigaw na nga kami noon, lalo na at may naulinigan kaming mabilis na mga pagyabag patungo sa aming direksyon. Nataranta naman yung malaking kalabaw, kaya't mabilis po itong tumakbo palayo. Napabuntong hininga na lang din po kami dahil doon. Hindi na muna kami bumaba ng puno hanggang sa hindi namin nakikita kung sino nga ba yung mga taong parating. Nang matanong ko nga yung aking ina at maging yung mga magulang ni Jam, doon na nga kami nagpasyang bumaba na sa puno. Nang makita kami ng mga ito ay nilapitan nila kami. At tinanong kung okay lang ba kami at hindi kami nasaktan. Tumango lang din ako kay nanay noon dahil nanginginig pa rin po ako na parang hindi ako makapagsalita. Nang tanungin nga nila kami ni Cham kung saan nga ba nagpunta yung sinasabi naming malaking kalabaw, tinuro namin yung direksyon kung saan nga ito tumakbo. May ilan namang humabol sa nilalang. Habang kami naman ay nagpasya na nga ring umuwi. Naglalakad na kami paalis doon at tahimik lang din kaming tatlo at maging yung aming mga magulang. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa naming makaligtas sa malaking kalabaw na yon. Nang makarating nga sa bahay ay tinanong ako ni nanay kung ano nga bang nangyari. Ikwinento ko naman sa kanya yung lahat. At doon nga namin napag-alaman na yung malaking kalabaw na humahabol sa amin ay malamang isa raw aswang. Ito raw kasi yung madalas na nakikita ng mga tao sa kabilang baryo. Na pinaniniwalaan nga raw nilang aswang. Ang sabi pa ng iba, may paraan daw yung mga aswang na dayain yung paningin mo. Na parang nagmumukha nga itong parang napakalaking hayop. Pero yun talaga yung pagkakita namin dito. Nilarawan ko pa nga kay nanay yung itsura ng kalabaw at maging siya ay naniniwalang aswang talaga yon. Dahil sa mga pangyayari ng gabing yon, pinagalitan ako ng aking ina. Pinagsabihan niya akong wag nang babalik sa naturang gubat at baka hindi lang yun yung mangyari. Mabuti na nga lang daw at pinuntahan siya ng mga magulang ni Jam at Ben. Dahil hindi pa nga nakakauwi yung mga ito. Dahil doon ay nagpasya na nga silang hanapin kami hanggang sa may nakapagsabi nga na isa sa aming mga naging kalaro na nagpunta nga kami sa gubat. At dahil nga doon, nagpasya nga silang magpatulong sa mga kalalakihan sa aming baryo na nagboluntaryo rin namang sumama. At doon na nga po nila kami natagpuan. Kinaumagahan po noon. Nakausap namin yung ilan sa mga lalaking humabol sa nilalang. At ayon sa kanila, nung hinahabol na raw nila yon,
Bigla na lang din daw yung naglaho at nagulat na lang sila nung sa kasukalan ay may bigla raw tumakbong isang malaking pusang kulay itim. Pero napakabilis rin daw lalo ng kilos nun na hindi na nga nila nasundan nung nagsuot yon sa masukal pa na parte. Ayon pa nga sa ilang kababaryo, mukhang nagpalit raw ng anyo yung nilalang. Ganon daw kasi yung mga aswang, may kakayahan daw silang magpalit ng kanilang mga anyo upang maitago nga yung kanilang pagkatao at upang mabilis na manghabol o mang biktima ng kanilang nakursanadahan. Kumalat pa po yung mga kwentong yun sa baryo, pero hindi na rin po naulit yon. Magmula noon ay nag-iingat na po kami sa aming mga pinupuntahan at hindi na po kami nagpunta pa ulit doon sa gubat na yon dahil talagang natatakot na rin po kaming tatlo at binalaan din kami ng aming mga magulang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.